CO, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang maganda at makabulang araw, Pilipino, ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayong kasama at kabalikan sa usaping may kinalaman sa kalusugan, biyahe, inspirasyon at tunay na serbisyo para sa bawat Pilipino. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang serbisyo lady. Napapakinggan tayo dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko. At napapanood sa Facebook at sa YouTube channel, kaya saan man kayo panig ng Pilipinas o mundo, kayo ay naroroon, abot-tinig ang tulong at impormasyon. Ngayon ay August 22, 2025, araw ng Biyernes. Sa panahon kung minsan ay nagiging isang negosyo na ang serbisyong pangkalusugan, may ilang doktor na nanandigan na ang tunay na abokasya ng isang manggagamot ay ang maglingkod ng tapat, bukas puso at walang hinihinging kapalit. Ikinararangal po natin na makakasama natin ngayon ang kilalang bilang isang humanitarian doctor, isang alagad ng sining at agham ng medisina na hindi lamang nagbibigay ginhawa at kagalingan, kundi nagbibigay din ng pag-asa. Kilala siya dahil hindi siya kumukuha ng professional fee o PF sa kanyang mga operasyon at konsultasyon. Isang patunay na ang malasakit ay higit pa sa anuman halaga ng pera. Sasamahan tayo ngayong umaga si Dr. Robert C. Pero habang inaayos pa niya ang kanyang dito sa online, kasi matagal ko na raw siya hindi na interview. Alam po ninyo, ang pagtulong sa kapwa ay talaga galing talaga sa puso. Eh ngayon, sa mga doktor naman, marami tayong mga doktor na talaga nagbibigay ng libreng serbisyo, lalo na sa mga doktor natin na nasa government hospital. So, lalo na ngayon, ang PhilHealth ay meron na tinatawag na no balance billing. So, mas karamihan ang talagang pipiliin pupunta sa mga government hospital dahil wala po sila kakayahan na magbayad ng una-una sa professional fee ng doktor sa private hospital, and then yung mga gagastusin sa, let's say, sa operasyon o anumang klaseng karamdaman na doon sila magpapagkumot sa private hospital. Ngayong umaga naman, si Dr. Robert C., nakilala ko po siya na noong una, hindi ko akalain na akala niya, pagbibigay niya ng libreng, hindi siya nag-charge sa professional fee. Kung nung time nung nagpa-opera ako sa kanya, akala ko dati para sa mga kaibigan niya. Pero hindi pala sa lahat. Kahit na mag-refer ako sa kanya pasyente, inopera niya ng libre. Kaya, madalas sa loob ng isang buwan, kadalasan every Sunday, meron po siyang medical mission. Medical mission dito sa surgical mission kung saan nako-opera po siya ng libre. And then, kapag pagka inaalam niya kung ilan na may mga bukol-bukol, so siya po ang nag-i-invite ng mga kasamahan niya na mga doktor na willing din na mag-opera ng libre dito sa surgical mission. And then si Dr. Robert C., siya ang magdadala lahat ng kakakailangan na instrument. Kasi yung pagtingin mo, Caesar, di ba?
Pero yun ang mga instrument na pang-opera, tapos yung pagbaba, tapos yung mga after the operation, bibigyan ni Dr. C ng mefenamic acid, yung pain, anti-pain reliever, and then yung, saka meron din siyang antibiotic na binibigay sa pasyente. Ito po ay lahat po ay libre. Ito lahat ay libre po na binibigay ni Dr. Robert C. So, nung time nung panahon nung kasagsagan ng COVID-19, si Dr. Robert C ay talaga lumalabas din. And then, meron nga, di ba, meron kaming na-encounter na nakiusap sa akin na pwede masama siya doon sa surgical mission kung saan ginaganap ang medical, surgical, dental, tapos free eye check-up, tapos after the check-up meron eyeglasses na binibigay. So ganun po ang ginagawa. Kapag nasa ospital naman, kahit na mga sabihin natin na may kaya, so ang kinakailangan lamang ay meron lang PhilHealth ID. So doon sa operating room, ang gagamitin lang, syempre sabi Dr. C, o sige, punta ka na sa PhilHealth window, mag-apply ka na for PhilHealth, kung ano bang deduction. So kung ano man ang babayaran doon sa natitirang doon sa operating room, kadalasan maliit na lang eh. Yun lang ang babayaran ng pasyente kasi sa ospital yon. Pero pagdating sa PF ni Dr. C, wala siyang sinisingil. Merong one time nung ako ay nasa PCSO, si Dr. Robert C ay nag-ano rin, nagsagawa din kami ng medical mission and then surgical mission. And then nakita ko na talagang meron isa taga PCSO, nagpa-opera na siya sa kanyang sa isang private hospital, tapos na-charge daw siya ng mga more than 80,000. Pero after, hindi ko alam kung after a year or gano'ng katagal, tumubo ulit yung bukol na yon. So, nung tayo pinakita niya sa akin nung nasa PCSO ako, o sige, total mag-medical vision ang PCSO, di ba? Plus, nandun pa si Dr. Robert C para sa surgical. So, ipapakita natin kay Dr. C yung likod mo. And then, doon mismo, ginawa doon sa alam ko, nasa kami noon eh, nasa Bayahay, Laguna. And then doon mismo, inopera ni Dr. C, and then malinis, nakasabi niya, alam mo, ang gaang-gaang na kamay ni Dr. C. So, natanggal ni Dr. C yung bukol na pinoproblema nung kasama ko sa PCSO. So, wala talagang siningil si Dr. Robert C sa kanya. Kaya yan po ang pag-uusapan natin na kapag ang isang doktor ay nagbibigay ng libreng PF sa mga pasyente, ito ay madalang lamang. Meron nagbibigay kung para sa kanyang kamag-anak o sa kanyang close friend, pero si Dr. C, walang pinipili, lahat libre yan. So kapag every time na may surgical mission, may nagyaya, Doktor, pwede po ba kayo mag-surgical mission dito sa area namin? Oo, kada si Dr. C. Pagka nakita po, minsan pag pumunta po kayo, makikita po ninyo isang mahabang table. Lahat ng may instrument, lahat ko, kompleto yan. And then, tapos plus yung mga, syempre, pang-sterilize after the OR. And then, tapos meron pang babat. Basta kompleto yan. Lahat yan, dala-dala ni Dr. Robert C. Doon kapag kami mission. Alam ko itong Sunday, meron naman silang surgical mission. Alam ko dito sa may Kamuning, dito sa may police station, dito sa may Kamuning, dito sa may, Lions Club dito. Alam ko doon gaganapin. Kaya habang pero i-confirma muna natin kapag nakasama na natin si Dr. Robert C. Wait, tingnan ko kung nakapasok na siya. Nandito na si Dr. Robert C. Dr. C, matagal ka namin miss. Magandang umaga. Yes, good morning, Dr. Hildaong. How are you?
Yes, at sa tingin mo, sa biro mo, matagal na pala kitang hindi na-interview kaya nalimutan mo na paano pumasok dito sa StreamYard. Oo nga eh, si Gem pa nga ang naggawa nito, hindi ako makapasok. Oo, Dr. Robertsy, bumati ka muna sa mga nanonood sa atin at syempre sa mga nakikinig kayo sa radyo. Magandang umaga po sa mga tagahanga ni Dr. Hildao. Ako po ay malugod na nagpapasalamat at nabigyan na naman ako ng panahon upang makausap o makahalubilo sa iyong mga audience. Yes po. And kanina, nabanggit ko mga ginagawa mo. Sabi ko, akala ko noong una inoperahan mo ako dahil kaibigan mo ako, kaya libre ako. Pero nung habang matagal na tayong magkasama, kasi ikaw nga BFF, so nakikita ko, lahat ng ginagawa mo ay libre. So, Doktor, di ba ang unang pangarap mo ay maging isang abogado? Kaya napakuhusay na kaibigan kong ito sa mga rational mga dahil kapag may mga diskursyon, nako, talo ka kay Dr. C. Ano ang nangyari at kayo ay naging isang medical doctor? Kasi po, magmula nung maliit pa ako, lagi ako kasama ng papa ko sa office. Ngayon, lagi niyang sinasabi, yung pagka kinakausap niya yung mga tao, yung tama, pagkaalis ng tao, sinasabi kong mali. Yung mali, pagkaalis ng tao, sinasabi ko sa papa ko, tama. Kaya, nung sabi ko, nagkakalis, gusto ko maging lawyer. Sabi niya, mas maganda maging doktor ka. Kasi, maliit ka pa, yung tama, nagiging mali. Yung mali, nagiging tama. Eh, sabi ko, hindi ba ganun talaga ang pagka gusto maging isang lawyer? Ipaglalaban natin yung tama, o kung yung mali para maging tama. Sabi niya, hindi pwede yan. Kasi minsan, ang tama ay para sa kliyente mo. Pero paano naman doon sa kalaban? Mali yun. Papatayin ka ng tao, biro mo, agrabyado na, mali pa. Kaya sabi niya, hindi pwede. Kailangan mag-doktor ka na lang. At saka, yun ang main purpose niya. At saka mayroong isang naka-hidden agenda ng papa ko. Dahil mahirap lang siya noon, ang mama niya, yung lola ko, nagkaroon ng cancer, hindi niya mapagamot-gamot kasi wala siyang pera. Kaya sabi niya, baka through me, makakatulong siya sa future. Hindi siya nakamali, nakatulong nga siya sa future sa ating mga kababayan. Pero bakit, Doktor, ang napili mo pagiging surgeon sa lahat ng specialization? Kasi napapansin ko during my training, yung surgeon, kadalasan, pagka ginagawa mo, pagka naayos ng isang bagay, ayos na. Pag na-opera mo, magaling na. Pero yung ibang, yung mga medical, patuloy-tuloy, lalo na yung mga cardiologists. Habang tumatagal sila, kadami ang pasyente kasi pabalik-balik. Yung mga kaso, pagka medical, kadalasan gano'n. Kapag kami nasiruhan, pag inopera ka namin, ayos na, tapos na. Kaya, tsaka isa pa, laging bago ang mga feature ng mga sakit. Hindi yung very, very common, palaging thyroid, palaging gallbladder, palaging ganyan na lang, nagiging routine. Ang surgery, hindi. Every case is a different case. Sa dami ng mga operasyon mo, Doktor, sa loob ng halos 5 dekada, anong mga kaso ng pasyente ang tumatak sa iyong puso at isipan? Ano yung lagi mo, di mo malimutan na pasyente? Marami. Kasi kadalasan, very, very emotional yung mga patient ko. Kasi 95% ng mga pasyente ko, kadalasan walang pera o mahirap o kulang.
Kaya halos every one of them is an emotional episode para sa pasyente. Pero siyempre merong mga special. Tulad ng nag-mention ako sa summer, merong isang bata, yung skin disease niya, buong scalp, ulo niya. Akala mo utak na nakalabas. Inopera namin yan sa Chuchi Foundation. Kasama ko yung aking plastic surgeon na si Dr. Ramon Lau. Inopera namin. Inalis namin yung halos kalahati ng scalp niya. At kumuha kami ng skin sa hita niya. Yun ang ginawa namin pangkakit. Kaya isa doon. At siyempre, madami. Meron pang isa na inopera ko sa pa yung Watch Your Carboy sa Bulacan. Naplatan ako. Sabi niya, sir, tulungan ko kayo. Kasama ko si Marisa. Hindi ko naman tulungan ko kayo, dalhin yung gulong, Sabi ko, sige, sama ako, pero naisip ko, mas importante si Marisa kaysa sa gulong. Ako, sige, dalhin mo yung gulong vulcanize mo, saka ka bumalik. Nakabalik nga siya. At habang ginagawa niya yung gulong ko, sinabi niya, ay nako, doktor ka pala ako. Ang dami kong bukol dito sa pahirap na ako lumakat. Kako, walang problema yan, pumunta ka bukas. Di, inopera ko. Di masaya siya. Alam mo ba, after inalis ko yung mga tayo, pumunta siya sa office ko, nagdala ng 2 leche plan na maliit na leche plan. Sabi ko, ano ito? Sabi niya, gawa ito ng lola ko, ibigay daw sa iyo. Kaya sabi ko, yung mga binibigay sa akin, hindi sa halaga, kundi sa meaning. Alam ko na yung mga bigay na yan, galing sa puso yan, kahit na maliit na halaga. Meron pa akong naalala ko pa rin, almost 30 years ago, inopera ko gallbladder. Nung tapos na ang operasyon, wala siyang pambayad. Tinulungan ko pa magbayad ng mga kulang niya sa ospital. Di sabi niya, paano kita babayaran? Ako hindi lang. Pag may pera ka, yan ang laging sinasabi ko sa pasyente ko. Paano kita babayaran? Pagka kaya mo at may nangangailangan ng tulong, tulungan mo siya, binayaran mo na ako. Yan ang lagi ko sinasabi sa mga pasyente ko. When you help others in needs na kaya mo, you are paying me because you are extending my help to other people. Alam mo, nag-harvest siya ng buko. Akala mo one day, pumunta siya, nagdala ng 3 makapuno. Sabi ko, ito, makapuno. Kako, ito? Itong first harvest ko, makapuno, bigay ko sa'yo. Kako, bakit? Kasi, nung hindi mo ako siningil, hindi ko binenta yung aking lupa. Sabi ko, nakalaan na ibenta yun na hindi mo ako singil. Kaya hindi ko binenta. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung lupa ko. Kaya itong unang product, gusto ko ikaw unang kumain. Yung mga ganyan, masaya sa puso. Yes, katulad po sa ginagawa ko sa pagbibigay ng tamang impormasyon o pag-guide sa mga pasyente kung saan pupunta at walang kapalit na hinihingi. Minsan meron nga talagang after mo sila matulungan, talagang galing sa puso nila yung magbibigay ng kadalasan mga pagkain o isang simple token na papasalamat. Sabi sinasabi ko sa kanila, huwag na po kayo gumastos. Wala naman ako hinihingi kapalit kasi ang gusto ko sana, yung pera na igagastos mo, ipibigay mo sa akin, ipambili na lang po ninyo ng gamot o kaya na kasi kung natulungan ba kita na makakuha kayo ng guaranteed letter, kulang pa rin yun kasi hindi naman 100% na naibibigay kung saan man tayo, kung saan kayo humingi ng guaranteed letter, pero pa rin balanse. So, huwag na po kayong gumastos. Kaya yun katulad po ni Dr. Robert C., ang talagang ginagawa niya ay nag-opera po siya ng libre sa mga pasyente. Ito ay isang public service na talagang na siguro habang tayo ay nadadagan, kumbaga
every year nagdadagdag ang edad natin, the more natin iniisip, ano pa bang ang kayang tulong na maibigay. So, Dr. C, ano ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng isang surgeon sa bansa sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, sa totoo lang, ang pagkaka-opera ay napakalaking halaga. Kaya siguro 50% ng ating mga tao ay kadalasan hindi nila kaya 100%. 100% hindi nila kaya. Kaya yan 50% na pasyente na yan, ay hirap yan. Sa laki naman ng gasto sa pagpapa-opera. Kaya nangangailangan yan ng tulong galing sa gobyerno. Maganda naman ngayon kung ang PhilHealth natin ay lumalaki na ang kanyang share sa pagbayad sa mga gamot, hospital at professional fee, ay malaking tulong yan sa makla. Kaya para sa akin, sa susunod, lakihan pa sana maging 100% coverage. Kaya lang hindi ko inaasahan yan. Kasi alam mo naman, kulang ang budget at kung sapat naman, napupunta sa ibang lugar. Kaya yan ang problema natin sa totoo lang. Meron tayong pera, kaya lang na mali ang paggastos. Tapos, Dr. C, di ba tinatawag ka bilang humanitarian doctor na hindi naniningil ng professional fees, operasyon at konsultasyon? Ano ang naging inspirasyon o dahilan sa likod ng desisyong ito aside from sa yan ang ninanais ng papa mo? Sa totoo lang, initially, sa atin ng papa ko, wag ka sumingil. Nalaman ko na one time na kwento siya na yung lola ko, cancer ng dila of the tongue. Wala siyang pera pang kaya. Kaya, alam mo, sabi niya, may kasabihan daw na pagka ang sakit mo ay pangmatagalan, nawawala ka na ng mabuting anak. Iiwanan ka na. Sabi niya, alam mo ako, sa kahuliyang panahon ng nanay ko, sabi niya, ayaw ko na pumasok sa kwarto niya, napakabaho. Hindi ko matiis. Kaya kailangan tawagin pa ako pumasok para linisan siya. Kaya naranasan niya yan. Kaya sabi niya, ganyan pala yung mga taong walang pera. Kapag ganyan lingering disease, yung matagalan na sakit, kawawa naman yung tao at yung pasyente. Kaya yan ang hiling niya sa atin. Kung maaari, wag ako maningil. Siyempre, nung bata pa ako, siyempre ang sagot din, opo. Di ba? Sa isip ko, anong malay niya kung paano? Anong malay niya kung paano? Kaya ganon. So, as time goes by, habang I'm practicing my medicine, talagang lumalaki yung aking compassion. The more I look at the patient, the more mas maraming taong nangangailangan ng tulong kaysa mga taong hindi nangangailangan ng tulong. Yan ang napapansin ko. Kaya, I finally decided, sabi ko, tama si Papa. Nung nag-graduate, alam mo ba, nung intern ako, yung mga pasyente ko sa charity na na-assign sa akin, napakaswerte. Pag walang pera, ako ang bumibili ng gamot para sa kanila. So, halos lahat sila ganun. Pati yung mga sakaklase ko minsan, pagka walang-wala, inaabutan ko na lang kasi pareho naman yung gamot. Kaya yun, nag-umpisa. Kaya nung nag-graduate ako, may katwiran si Papa. Kung kaya tumulong. At saka, sabi niya, nag-iwan naman ako ng lalaki para sa'yo. Hindi mo na kaya ubusin. Basta, huwag ka lang anak, sugal at babae. Hindi mo mauubos yan. Tama nga siya. Kaya na ituloy ko yung aking mga trabahong kawang-gawa. At lalong-lalo na nagpapasalamat din ako sa aking mga kapatid at aking mga nephew
sila lahat suportado sa akin. Kasi yung family business namin, halos hindi ako nakikialam. Pero ganun pa man, ako pa rin minsan ang decision, ako pa rin nasusunod. Biro mo, hindi ka na nakikialam, makikinig ka sa'yo. At kung gagastos ka pa, kaya akala ng tao sa paano ako nabubuhay. Nabubuhay ako sa kumpanya ng aming pamilya. Kaya I take this opportunity to thank all my brothers, my sister, my nephew. Hanggang ngayon, hindi nila ako pinakikialaman. Ito, Dok, ano naman pakiramdam na nakakatulong ka sa mga pasyente, lalo na sa mga walang kakayahan magbayad? Yung mga taong ganyan, once you were able to help them, iba talaga ang feeling mo kasi you will know when you help a rich guy, a well-to-do guy, a semi well-to-do, an afford guy, and a poor guy. Iba talaga ang reaction ng poor guy. Ang tingin nila sa iyo ay halos kapantay mo na ang Diyos. Kung magsalita ay talagang hulog ka ng Diyos. Minsan binibiro ko pa, hindi ako hulog ng Diyos. Ako ay sugo ng Diyos. Kasi pag hinulog ka, hindi ka kailangan, kaya ka hinulog. Joke lang yun. Kaya yan, iba talaga yung tumulong ka sa isang tunay na mahirap. Makikita mo talaga ang difference. Talagang sasantuhin ka talaga ng taong yun. Doktor, di ba sabi mo, di ka naniningil sa mga walang pangbayad. Pero kapag yung mga may pera naman, alam mo naman may mayaman sila, hindi ka rin naniningil din. Hindi rin. Hindi ako naniningil. Pero alam mo, kagandaan naman sa aking mga kawang-gawa, pag nangangailangan ako, minsan na kung something, pag nalaman ko na ang negosyo niya ganoon, tawagan ko siya, may mission ako, meron kaming disaster relief, magbibigay ng sinelas, bigay ng kumot, bigay ng t-shirt, meron ka ba dyan na yung mga sobra na run over, yung mga tira-tira, bigay sila, madami, kaya katulad natin sa Coast Guard, di ba? Mandami natin binibigay na t-shirt. Mga hingi ko lang yun sa mga pasyente. Ganon naman ang kapalit. Pagka yung taong may kaya na hindi mo sinisingil. Sa tingin mo, Doktor, ano ang kahulugan ng pagiging doktor lampas sa titulo at profesyon? Aba, aywan ko lang yung mga taong hindi nakakaranas ng pagsasalamat ng pasyente, hindi nila alam, kasi kung ikaw ay laging naniningil, siyempre ibang tingin sa iyo ng pasyente. Laging naniningil ka, siyempre, wala siyang, kumbaga sa siyempre may utang na loob sa iyo dahil ginamot mo siya. Pero hanggang dun lang. Pero sa akin, mas mahigit pa doon. Hindi lang utang na loob. Meron pa silang loyalty. Very loyal sila sa akin. Kasi hindi lang siya natulungan, pati pamilya nila. Kasi hindi sila magbabayad, hindi apektado yung ibang member of the family na dapat mag-chip in. Kaya down the line, apektado lahat, hindi lang yung pasyente mismo. Lalo na kung baby yung pasyente, yung magulang, yung isa, imbis na mag-iisip kung paano saan kukuha ng pambayad sa akin. Alam mo, sa akin, kalahati ng gagastusin mo sa hospital, kalahati ay gagastusin mo 1/3 sa akin. Tapos, yung kasama pa yung anesthesiologist, yung gastos mo sa hospital, 1/2 para sa doktor. Isipin mo yun. Kung kadalasan ako, pag hindi ako naningil, pati yung mga kasamaan ko na nadadamay na. Kaya may kasabihan nga, ang kabutihan pinagawa mo sa kapwa ay natutularan. At ang masama, natutularan din.
Kaya yung mga kasamahan ko sa doktor sa surgical team ko, pagka-pasyente ko, alam nila hindi ako naniningin. Minsan sila sabi kaya nito, huwag mo nang i-charge. Mahirap yan. Ganon. Kaya natutularan tayo. Kaya, ayun, masaya ako. At natutularan tayo. Kaya we serve as an example. At higit sa lahat, doktor, di ba? Kapag ka sa mga hospital bill, hindi kasama ang kapag ka humingi sila ng guaranteed letter, siyempre para sa mga hospital bill. Pero pagdating sa mga doctors PF, hindi yan kasama hindi nagbibigay ng guaranteed letters para sa PF ng mga doktor. So yung ginagawa po ninyo ay talagang malaking tulong yan sa mga kababayan natin. So, Doktor, aside sa hospital ka nag-oopera ng libre, di ba, kanina nabanggit ko na ikaw din ay very active sa surgical mission. So, paano mo naisip na na hindi lang sa hospital, lumalabas ka na? Ay, ganito yan. Nung umpisa, ang hospital, pagka may mission, lagi ako kasama. Kasi ako ang head ng surgical division ng medical mission ng Chinese General Hospital. At kaya gusto nila sa akin, isa pa. Kasi yung mga gamit ko ay akin. Kompleto ako sa gamit. Dahil kaya bilhin ni Papa yung mga gamit. Kaya estudyante pa ako, marami na akong gamit. Kaya nung nag-practice ako, halos marami na akong gamit. Pagkatapos I joined the Aloha Medical Mission. Yung Aloha Medical Mission, aside na yung sa Hawaii, aside kung nag-mission sila, nagkaano pa sila na nagbibigay ng mga gamit, yung mga dinadala dito na second hand, yung mga, kasi alam mo sa States, yung meron silang quota. Ngayon, kahit na bago pa yung instrumento, bipili na sila ng bago sila, i-judge na nila. Kasi kung hindi nila magastos yung pera, next year, bababa ang quota. Kaya napupunta sa akin mga magagandang instrumento. At saka ako ang in charge dito sa Pilipinas ng na nagbibigay ng hospital bed, x-ray, kung ano-ano pang nagagamit instruments at binibigay namin sa mga different hospital sa Pilipinas. Dr. C, pwede ba malaman saan ang surgical mission ninyo itong linggo this coming Sunday? This Sunday, may mission ako sa Lions. Dito sa EDSA, sa tapat ng presinto, Quezon City Police Precinct. Yun sa Lions. At kasama ko dito yung Lions ng D1, saka dito. At meron tayong dental and minor surgery this Sunday. Sa next Sunday, sa 7, nasa Calderuega ako. Kasama ko ang UST Foundation. At saka UST Alumni Association. Kasama ko yan sa Calderuega sa Batangas. At ito, lahat yan. Kompleto. Medicine at saka medicine pedia o bigay minor surgery, lahat PNP, meron yan. Tapos sa September 14 sa Padre Pio, UST Medical Association naman ang in charge dyan. Ganon din, kompleto kami. At naka-tentative naman with Chuchi sa Lion sa Subic Bay Metropolitan, sa loob ng Subic. Kakaroon kami ng isang massive cataract glaucoma check-up. Siguro more than 200 patients yan. I-check up namin at bibigyan namin ng libreng x-ray laboratory para sa mga medical clearance. At kung yung mga na-clear
for surgery, dadalhin namin sa Chuchi Eye Center. Dadalhin namin dito sa Chuchi Eye Center para operahin yan. Yan ang sa October 17, 18. Napakalaki So, yun. Dr. C, kapag yung mga nakikinig sa atin ngayon o mga nanonood sa atin, at syempre nabanggit mo kung saan ng mga surgical mission ninyo o medical mission at nais nilang pumunta, welcome po ba sila? Welcome po yan. Welcome. Punta lang kayo sa barangay, kadalasan sa barangay. So, Dr. C, ano na masasabi mo dito sa programa ng PhilHealth, itong konsulta na ngayon ay yakap? Yung konsulta na yan, na ngayon ay yakap, laking tulong yan sa mga taong may PhilHealth. At syempre, kasama pa yan yung kanyang pamilya. Kaya, I suggest na yung mga lahat na company, malapit maliit na may PhilHealth, yakakin ang pamilya na to join this yakap program ng PhilHealth. At tulad ng sinabi nyo, mayroon pang additional 20,000 pesos para sa medicine, ay sobrang laking tulong yan sa mga tao na mag-join. At sana naman, ang ating mga facilities, mga hospital, mga ano tawag doon, yung mga facility provider. Facility, yung provider, sana naman itupat nila yung mga kung anong dapat igastos, kung anong dapat laboratory, sana ibigay nila. Kasi yung amount ng laboratory ng isang tao, hindi naman lahat nagagamit. Kaya yung sobra dun sa isa, igamit naman natin dun sa kulang dun sa isa. Oo, nangangailangan. Kaya nga, binibigay ng PhilHealth lump sum, hindi special na kung ano lang ang ginamit mo, siya lang ang bayad. Ang ibinigay sa'yo, yung buo, kung ginamit o hindi. Ngayon, yung mga hindi nagamit, sana gamitin mo doon sa gumamit na sumobra. Yan ang sinasabing give and take. Kasi kapag ang sabi mo, lugi na kami, lumampas ka na sa kota mo, mali naman yun. Paano yung mga hindi lumampas? Di sobra na yung pera, gamitin mo naman yun. Kasi yan talaga ang purpose ng PhilHealth. Bigyan yung nararapat. Ngayon, hindi naman natin masasabi sa isang pasyente kung magkano magagastos mo sa laboratory. Iba-iba kasi ang sakit natin. At may sakit naman na hindi kailangan ng laboratory. Kaya doon ka naman makakabawi. Kaya sana pumasok sa isipan ng ating mga service provider as well as the hospital, as well as the doctor. Pero siyempre ang doktor wala nang kinalaman dyan. Kasi tayo yung servisyo lang, professional lang. Yan. Yes, Doktor. Gusto ko lang linawin kasi sabi mo sa mga PhilHealth member itong yakap. Ito ay hindi lamang hindi sa PhilHealth member. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Kasi pag sinabi yung PhilHealth member, baka isipin nila, ay kailangan meron akong contribution. Pagdating sa yakap, basta ikaw ay Pilipino, wala ka manghulog, pumunta ka lang sa mga PhilHealth yakap provider, hindi sila magtatanong, meron ka bang may hulog ka ba sa PhilHealth? Hindi sila magtatanong. Pero, syempre, tatanungin nila, meron ka bang PhilHealth ID number? Pag wala ka PhilHealth ID number, doon sa mismo, sa site, bibigyan ka nila ng PhilHealth ID number, and then kapag may PhilHealth ID number ka na, magkakaroon na ng, siyempre magre-rehistro kayo. And then magkakaroon ng first patient encounter. Siyempre check up. Tapos i-weigh yung timbang mo, interview, kung meron ka bang nararamdaman. Ito po ay lahat po ay libre. So wag niyong iisipin, paano yan doktora? Ilang taon na ako di nakapaghulog. So di kami pwede dito sa yakap. Pwede. Basta kung kayo ay Pilipino, walang hulog man o may hulog,
magparehistro po kayo sa mga yakap, mga provider. So, itong yakap provider na to, ako naman ay kumbaga meron isang laboratorio na kumbaga kaibigan namin pareho ni Dr. Robert C. na talagang willing sila na kanilang mobile van ay pupunta sa amin yung site, lalo na yung mga, kasi marami na kumukontak sa akin, Doktora, pupuntahan mo kami, kumbaga mag-talk ka about dito, and at the same time, lahat ng empleyado nila gusto nila magparehistro. So, itong mga nagpaparehistro, nandun na rin yung mobile van, pag na-check nila na need na kailangan na mag-chest x-ray, gagawin ng chest x-ray. Pag kailangan ng laboratory test, nandun na rin ang laboratorio nila. So, ganun ang tunay na tulong na maibibigay natin sa ating kababayan, lalo na ngayon, ang gaganda ng mga programa ng PhilHealth. Ngayon, tungkol naman sa gamot na nabanggit mo, Dr. C. Yung gamot na yon, pwede lang sila makakuha ng gamot kung sila ay nakarehistro na dito sa yakap. Hindi, kung sabihin mo ikaw ay PhilHealth member, may PhilHealth ID ka na, pero hindi ka pa nagparehistro sa yakap, hindi pa rin pwede. So you need to register kung saan man ng yakap provider na gusto nyo. And then pagka na-register na kayo, doon papasok na pangalan ninyo, and then nandun na makakaroon na ng yung provider ang mag-guide sa inyo, at yung yakap doctor ang magpe-prescribe sa inyo kung anong gamot na kinakailangan ninyo doon sa listahan ng PhilHealth na may 75 na klaseng gamot na pwede mong pwede nila prescribe at pwede nyong ipakita sa mga pharmacy, mga accredited pharmacy ng PhilHealth. Ito po ay libre, wala po kayong babayaran. Yan po ang yan ang ito po ay nag-effective po August 21. Kaya lang, pag hindi pa kayo na pa-register pero wala pa first patient encounter, hindi pa pwede. Kaya kailangan talaga mag-FPE. So, ito naman po, ay kami naman dalawa ni Dr. Robert C. Kumbaga kami po ay tutulong at the same time, yung mga mobile van ay pupunta po sa mga lugar. Kasi itong laboratorio ay marami pong branches sa buong Pilipinas. So, marami silang pwede punta at pwede tulungan. At the same time, pwede rin magpa-rehistro ang ating mga kababayan natin na hindi pa nakapag-rehistro dito sa PhilHealth. So si Dr. Robert C. ay isa din pong aktibo na talagang nakikita po niya na maganda itong programa ng PhilHealth. Ano masasabi mo, Dr. C? Talagang so far yan ang pinakamaganda kasi halos very comprehensive na yan, At lalo na sa ngayon, bukod doon sa basic laboratory, sinama pa nila ngayon at maisasama na yung mga mammography, colonoscopy, mga gano'n, yung medyo mas masailan na examination, isasama na. Kaya napaka-importante, kailangan mai-register ka sa yakap. Kaya yung kanina sinabi ko yung mga PhilHealth, kulang pa, kasi pagka yung mga PhilHealth, pagka 18, hindi ka na pwede, hindi ka nakasali sa PhilHealth. Kailan may sarili ka na, kaya hindi pwede yan. Pero itong yakap, kahit sino dahil sa ating universal healthcare. Kaya kung ikaw ay PhilHealth member, mai-rehistro mo kayong lahat kahit anong edad ng member of the family. Yan ang kabutihan lang. Pagka dito sa yakap, lahat sila. At isa pa, ito ay primary healthcare lang yan. Pag ikaw ay kailangan ma-hospital, iba pa yun. Diyan mo gagamitin ang iyong PhilHealth. Kaya huwag mo isipin na panay ang konsulta mo, mauubos na yung quota mo sa PhilHealth. Hindi. Pag ikaw ay na-hospital, iba yun. PhilHealth ang gagamitin mo. At wala na rin quota pagka na-hospital.
Kasi Yes. tinanggalan ng PhilHealth ang tinatawag na single period of confinement at tinanggal na rin nila yung 45 days na yung mga gamit mo sa 45 session, 45 days sa loob ng isang taon. Lahat yan ay tinanggal na ng PhilHealth. So, pero Yes. siyempre wala naman may gusto naman na papasok ng unlimited sa ospital. Siyempre, ano yun, may katapat ng tusok ng mga karayong. Siyempre, wala din may gusto. Kaya lang kapag naman may mga nagkasakit na hindi talaga maiwasan na siyempre sa loob ng 6 na buwan, baka 2 beses na admit sa ospital, dati-rate, hindi po pwede. Kasi single period of confinement, may tinitingnan kung ilang buwan bago ka naman bigyan muli ng PhilHealth benefits. Pero ngayon, lahat yan ay tinanggal na ng PhilHealth. So kaya kaya alam mo yan na kapag may mga pasyente ka, lahat ng ang PhilHealth ng mga benefits ay lahat ay pwedeng gamitin ng yung mga pasyente. Yes, yun ang maganda dyan sa bagong kalakaran ng PhilHealth. Lahat ng dating restriction ay wala na, kaya napakaginawa yan sa ating mga kababayan. So far, this is the best program. Nanonood ngayon ng ating kasama sa Filipino Mirror, si Eunice Celario. Siya mismo mapapatunay na kapag every time na may mga press con kami, ako yung pinakamaraming tanong. Kasi kaya ako nagtatanong, gusto ko, yung mga hindi ako sigurado, kaya ako nagtatanong. O kaya naman, merong mga na-encounter ako na may problema ng mga pasyente na hindi na ibigay, so itinatanong ko, tama ba ginawa ng ospital na yon? So, kumbaga sa press con, ako yung pinakamaingay. Plus, ito preventive na to, itong konsultasyon. Ako yung unang-una na laging kinukulit si PhilHealth. Bakit lagi na lang kayo nakatutok sa mga yung mga sakit na kumbaga kailan makasakit ka bago ka makapagbenepisyo, makakawa ng benepisyo. Pero lagi kami naguhulog ng monthly contribution. Pero kailan po kami makasakit? Kaya ngayon, lumabas itong na preventive measure, itong check-up. Sa kakakulit ko, kaya sabi ko nung lumabas na ito, ayan, ito na yun, itong lagi kong sinasabi sa kanila. Bakit lagi na lang sa mga may sakit? Paano naman kami? Paano maiwasan na o kaya maagapan malaman na uy, may sakit ka pala, kailangan pagpa-check up ka na o kailangan mo nang gamitin ang all case rate na pinabanggit ni Dr. Robert C. So ito po ay kaya dito po sa programang Health and Travel Serbisyo Publiko, asahan po ninyo na ay yung Agara Serbisyo Lady ay makulit talaga. Pagdating sa may press con sa PhilHealth, may mga bagong programa, inaalam ko talaga, iniisa-isa ko. After the press con, pag hindi pa ako satisfied, kasi kailangan ko i-explain po sa radyo o isulat sa column ko sa rebate, talagang nagpa-private message pa ako. Sir, ma'am, ano ito? Bakit di ko siya makita? Paano gagawin para ma-explain ko sa radyo? So, I'm very thankful po sa lahat po ng PhilHealth sa anuman region. Kapag ako'y nagtatanong, ginaguide po nila ako para makapagbigay din ako ng tamang impormasyon. Parang si Dr. Robert C. Kapag meron siya mga surgical mission, ito po ay libre. So, yun nga, asahan po ninyo dito sa YouTube channel na to. Alamin natin muli si Dr. Robert C. kung saan gaganapin ang kanilang surgical mission. So, Dr. C, sa lahat ng ginagawa mo, mula noon hanggang ngayon, ano pa ba ang hihilingin mo? Ano pa, meron pa bang kulang? At lalo na ngayon, sinasabi nila, Doc, medyo may edad ka na, kakayanin mo pa rin ba? Siyempre, mahirap yung nagre-retire, lalo kang hihina, wala ka nang ginagawa. Habang kaya, sige-sige lang. Saka masamang damo, malakas, kahit saan, tumutubo. Ngayon, ito, may napansin ako, kailangan ipaalam mo sa PhilHealth, yung mga andami nating cancer sa suso sa mga kababaihan. Kaya kailangan ngayon, isama natin yung minor surgery. Kaya sana ang minor surgery, mabigyan natin ng pansin
ano, kailangan kasama halos lahat ng minor surgery. Isama rin dito sa yakap para sa akin. Kasi yung sa mga breast ng babae, kung man-umpisa pa lang maliit, nakukuha namin yan sa minor surgery para hindi na siya maging cancer. Kaya yan ang napapansin ko. Kapag isama mo yan minor surgery sa madaling sa PhilHealth, marami tayong malulunasan ng mga cancer na nag-uumpisa pa lang maliit, matanggal na, hindi na lumala. Yan ang napapansin ko ngayon, lalong-lalo na sa female breast, Kaya sana bigyan ng pansin na yung minor surgery lalo na sa breast, kailangan bigyan nila ng pansin kung paano bigyan yan ng magandang paraan. At saka sana yung mga facilities, huwag tayong masyadong mahigpit sa mga alituntunin ng isang operating room kung minor surgery lang naman ang basta ang importante, qualify ba yung doktor? Yun ang importante. Katulad yan, nag-ignition ako everywhere. Lahat ng gamit ko, puro throw away, puro sterile, throw away except the instruments. Kaya I can operate in any condition. Kaya lang, yung gamit kailangan tapon. Pagka ginamit tapon na, hindi pwedeng gamitin sa ibang pasyente. Kaya yan ang sinasabi ko. Gumawa na naman ng PhilHealth ng isang paraan kung paano approve yung mga facilities na kung paano isama ang minor surgery. Siyempre kasi mahirap gumawa ng isang operating room condition ang isang ordinaryong kwarto. Yun lang, mag-isip ng paraan kung paano. Kasi malaking maitutulong ang minor surgery sa breast cancer. Kasi maliit. Nabanggit mo yung sa breast cancer, sa ngayon, di ba, sa PhilHealth, under ng YAKAP program, under the Universal Healthcare, so libre konsultasyon, tapos kapag ka nakapa ng doktor, ng YAKAP doctor, may nakapa, kasama ang mammogram. But after ng mammogram, meron pang cancer screening. Kasama na yan lahat sa YAKAP program na yan. So, lalong dumadami pa ang mga programa ng PhilHealth. Siyempre dahil po sa pamumuno ni very active po ang acting president and CEO na si Doc Edwin Mercado. Talagang umiikot-ikot talaga siya at pinapaalam niya lahat ano ang meron mga benepisyo ang PhilHealth ngayon. Oo. Yun ang sinasabi ko, Kaya lang, atupakin pa nila yung facilities na yung service provider. Kasi kung mataas ang antas ng pagka-approve ng operating room, yung mga pasyente, lagi kami ang hinahanap sa hospital. Alam mo naman yung mga tao sa probinsya, paano pa sa pupunta sa Chinese o pupunta kung saan sa malalaking hospital sa kanyang region, wala kang pera. Kaya kailangan yung facilities ng minor surgery sana wag masyadong stringent. Ibigay na lang, categorize itong facilities can operate what kind of operation. Ganun na lang. Ayan. Oo. Yan, suggestion ko lang yan. Ikaw, hanggang ganito lang ang pwede mo operahin kasi yan lang ang may facilities ka. Ganyan, nakakatulong tayo sa mga mahihirap na nandun sa probinsya na malayo sa aming mga medical center. Yan ang mas importante. Kasi kami dito sa medical center, kompleto naman kami dito. Diba? Ang iniisip ko, yung mga nasa far lang, sigurado ko hindi sila makapunta rito. At yung mga pupunta sa akin, katulad si Adi din, meron isang cancer sa breast. Lang yan, bulinaw lang yan.
Pangasinan, malapit lang yan. Paano Kaya pag kung nasa mountainous region? Kaya sabi ko, gawan ng paraan na i-categorize ang mga service provider kung ano hanggang saan lang ang pwedeng operasyon para ma-approve na yung ginagawa nung procedure doon sa service provider para maipsan yung problema ng pasyente. Kaya po, Doc, nasarapan ka na at ang oras natin, 9:30 na. So, kailangan natin magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok hanggang sa muli na mananatiling malusog, ligtas at may malasakit sa kapwa. At abangan po ninyo, susunod po ay makakapanayam natin ang Regional Vice President ng PhilHealth Region 10, si Sir Delio Aceron. Pag-uusapan natin itong PhilHealth Yakap program para mas marami pa kayong malaman itong magandang programa. Kaya ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Servicio Lady, at kasama natin po si Dr. Robert C. na naghahatid ng serbisyo, kalusugan at ito po ay paglilinaw sa mga issue ng magagandang programa ng PhilHealth. Kaya muli po, bye-bye po sa inyong lahat. Bye! Bye-bye. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr.